Good morning. Our gospel this morning is somewhat a bit a continuation of last Sunday's gospel, but this time it's on the perspective of Saint Matthew, because in our gospel in Matthew chapter 9, when Jesus said the words that the harvest is plentiful but the laborers are few, in Matthew chapter 10, Jesus sends out the 12 apostles, no? Atong gospel tong Sunday, iyang gipadala una ang 72, or in some other accounts 70, no? And then iya siyang ilang gignan, ningon siya nga the harvest is plenty but the laborers are few. So now in the perspective of Matthew, okay, after this Jesus sends out the 12. But we see in our gospel that Jesus was laboring a lot. Ato makita sa atong ebanghelyo, grabe ang trabaho nga gihimo ni Kristo, no? In fact, Matthew chapter 9 is composed of many miracles that Jesus did sa iyahang ministry, especially sa iyahang pag-travel niya, sa iyang pagsangyaw, no, may tungod sa gingharian sa Dios. And una niyang gihimo is na ako na tao nga nayawaan og dili makasulti. So iyang gipagula ang yawa sa maong tao nga nayawaan og na tingala pag-ayo ang mga tao, no, kay first time nila makita niini nga ang usa ka nayawaan unya dili lang igo nayawaan na amang pagyud, no, kadi man ka istorya karon na ulian na og nakaistorya na og ingon sila nga walay sukad inganin nahitabo sa tibok Israel. Apan ang mga Parisiyo nga mga grabe ka buutan kayo, balihon, no? Ingon ang mga Parisiyo nga iyang gipagula ang yawa pinaagi sa gahom sa prinsipe sa mga yawa, no? So mga basher ba, mga nanggawas na mga basher, kaya tingala mo sila nga, uy, patuo man, okay? So mauna nga padayon na gyapon si Kristo. Grabe ang iyang pag-ugmad, pag-labor, pagtudlo sa mga sinagoga, adto siya sa mga lungsod, no? Kay magtudlo, nagsangyaw may tungod sa gingarian sa Dios. Og dili lang wala lang siya nagsangyaw kundi kada lugar ang maadtuan, kung naay mga masakiton diya iyang giayo ang mga masakiton. Ang mga nayawaan gipagula niya ang mga yawa gikan kanila. Og ningon pa gid in verse 35 nga naluoy kaayo siya sa mga katawhan. Every time nga tanan nga mga lungsod nga maadtuan naluoy siya tungod kay matod pa niya sama kuno sila sa mga karnero nga walay magbalantay. They were like sheep without a shepherd. Okay? Og mauna nga niingon si Kristo nga daghan ang anihon apan gamay ra ang mamumuo. Okay? The harvest is plentiful but the laborers are few. Manang niingon siya sa iyang mga tinun-an nga magampo kamo sa tag-iya sa anihon nga magpadala og mga dugang nga mga mamumuo. That's why we have to pray to the Lord of the harvest. Okay? The call of Jesus on his disciples to ask the Lord of the harvest for more laborers has been often heard as a call to pray for more vocations. Okay? Especially kung sa simbahan nga setting. Kini nga bersikulo, this is often interpreted nga mangayo kita sa Ginoo, labi na kung sa iglesia nga setting, no, sa simbahan nga ang simbahan magampo sa Ginoo nga magpadala og dugang nga mga magbubuhat sa simbahan. Ilabi na gid magbubuhat diya sa holy orders, no? Kay daghan kayo ang anihonon pero gamay ra ang mga workers, no? Kung sa simbahan nato na we can interpret that nga magampo ta sa Ginoo nga dugangan niya or magpadala siya og dugang nga mga ministers sa simbahan. Kay daghan buluhaton ang simbahan pero gamay ra ang magbubuhat. No? Last night, no, I was kanang studying kining ebanghelyo ba. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon nga muabot ba kaha ang punto
sa kinabuhi sa simbahan nga wherein murabag wala nay buluhaton ang simbahan. Unya nanubra ang mga magbubuhat. Kay mo man atong ebanghelyo di ba nga daghan kuno ang anihonon pero gamay ang magbubuhat. Moabot ba ka sa punto sa kinabuhi sa simbahan nga kanang daghan na ang magbubuhat pero wala nay buhaton? Ha? Sa malandong ba ko nga moabot ka na? And then I realize nga ang atong gihisgutan diri nga buluhaton dili man ni kanang buluhaton dinhi sa kalibutan nga naay katapusan ang tanan. Okay? Sama sa gingon ni Isaiah in Isaiah chapter 9 verse 7 nga that the kingdom of God is an ever increasing kingdom. Ang gingarian sa Dios kuno wala kuno kini katapusan. Subot pasabot nga sa gingarian po sa Ginoo wala po'y katapusan ang buluhaton. Okay? So dili gid ta mahutdan og buluhaton diya sa gingarian sa Ginoo. Whether unsa pa na nga panahon. Okay? Kumingon ta nga, ang simbahan siguro physically simbahan. Pwede pa hinuon, mahutdan og buluhaton. Like example, di man pwede nga nanubra tatanan dir, nanubra ang mga sakristan diri, nanubra ang choir, nanubra ang usher, na murabag kanang dili mao ang ratio ba nga example, 50 ra ka tawo. Puta na to 50 ra ka membro. Unya na kay usher 150 ka buok. Asa man nimo ibutang ng uban? Mana pasabot nga kanang wala nay dili na mapuslan ng uban ba? Okay? Di man sad pwede nga ang imong choir nimo naabot sila og 100 ka buok na kinana ra kadako ang ilang espasyo nila. Di sad pwede. Na kung 100 pud ka sakristan nimong ibutang, di man sad pwede ipadungan nimo nag-alagad tanan sa Domingo. Kay mapuno tang tanan dire. No? So, pero in a spiritual sense, no? In a supernatural sense, sa gingharian sa Ginoo, walay katapusan ang buluhaton. So mauna nga, ambot pasabot di ay nga, kanunay gidi ay tang nga magampo sa Ginoo, sa tag-iya sa anihon, nga magpadala siya og mga dugang magbubuhat. Okay? Og pinaka-importante sa tanan, mauni, we need to pray to the Lord of the harvest nga magpadala siya og mga dugang magbubuhat tungod kay kita mismo nga existing nga magbubuhat sa iyang gingharian, lumalabay rata ani nga kalibutan. No? Moabot gid ang panahon nga muundang na ta sa paghimo. Dili tungod kay gitapulan ta, dili. Moabot gid ang time nga dili na nato panahon. Panahon na pod sa mga sunod nga magbubuhat. Okay? That's why I said last Sunday nga gi-explain ako sa mga acolytes atong Sabado nga ang ministry, ang acolyte ministry is kaning among buluhaton karon sa acolyte ministry is we are preparing sa sunod nga mga acolytes, the future acolytes. We're not doing it para kanamo. Yes, maka-benefit gihapon mi, labi na sila tungod kay sila man ang naa karon. Pero ang pinaka-importante gyud is kita giplastar karon ang ministry. No, not just the acolytes but kitang tanan dapat mao natong mindset sa atong simbahan. Atong gipreparar ang simbahan nato karon para sa sunod nga kaliwat. Okay? Kay kung pagsunod nila, pag-abot sa sunod kaliwat, unya wala na to giandam karon ang simbahan. Naa pa ba kay simbahan ilang padayonon? I don't think so. Okay? That's why crucial kaayo ang atong role, no? Isip mga laborers karon nga panahon nga gitawag ni Kristo nga muani dinhi sa iyahang anihon. Okay? Tungod kay we are preparing the work para diya sa gingharian, okay? Aron nga mapadayon sa next generation. Mga igsoon timan the risen Lord needs all of us laborers to work in His harvest. Gikinahanglan kitang tanan, no? Kitang tanan nga magbubuhat. And I'm saying this, kitang tanan, walay exempted. Gikinahanglan ta sa Ginoo. So dili kita kaingon nga wala man ko'y talent, wala man ko'y kuanana, wala man ko'y ikaambag, wala kumingon mo paamoton ko ninyo, wala pud ko'y kwarta pod para ikaamot. So igo na lang kumukuan, igo na lang kumutanaw,
No, igo na lang ko, makisabay na lang ko diha kung unsay dagat simbahan, mao lang gihapon ako. Dili ta pwede mo sulti ana. Kay kitang tanan gitawag gyud ta nga unsa man nga magbuhat sa atong angay buhaton diha sa kingarian sa Ginoo. Every disciple of Jesus is needed. Okay? And again, remember this. Okay? The moment we have been baptized, sa panahon nga gibunyagan ta, okay? Gimarkahan kita ni Kristo nga iya hangtod sa kahangturan. Okay? Ang atong buluhaton nagsugod usab. Mao bitaw nga sa simbahan dili pwede makaalagad sa Ginoo pinaagi sa mga ministry sa simbahan kung wala ka nabunyagi. Okay? Kay ang buluhaton sa gingarian sa Dios para kini sa mga tao nga giila nga iyang mga anak pinaagi sa tubig sa bautismo. The work in the kingdom of God is for those who have been baptized. Okay? Those who have been marked by Christ through the waters of baptism. Okay? And the harvest remains full. Okay? And the harvest remains full and rich. And a full workforce is still needed even today. Mga igsoon, wala ni gamay ang anihonon. Mas nidaghan pa inuon. Ug mao na nga kitang tanan gikinahanglan ang 100% full force pag tinabangay natong tanan. Okay? Karong adlaw atong gi-celebrar ang ikatulong tuig sa atong mission church sa Kiabagat. Okay? I clearly remember 3 years ago, no? Pagsugod sa Kiabagat Mission Church nga opisyal siya nga abrihan isip usa ka mission under sa Cathedral of Christ the Redeemer. Okay? I was looking at nagtanaw ko gabi sa mga picture ba, and during that time daghan kay mga tao bitaw during the opening ba. Ana magisiguro na permi na basta na opening ba daghan magina permi, no? Bibo kayo bibo na. And gikan sa opening nga perting daghana kaayo niya murag kuan bitaw ka mag-contemplate bitaw ka nga murag tanawon nimo ba nga uy daghan kaayo niya murag sa actual na karon ba murag 3 years after murag nagkagamay-gamay man, pero mga igsoon actually wala na sa atong mga mata, no, or tan-aw na to dinumero nagkagamay siya in a sense tungod kay dili na tungod kay nagpabaya ang atong vicar dito or unsa pad, no. It's tungod na kay we have to understand nga dako pa kaayo ang buluhaton gyud, no, and each of us is needed. Kada usa nato gikinahanglan. Dili pwede nga si Father Amy tanan nato ibundak ang kuan, although siya gibutang sa atong obispo dinha, pero ang pagsuporta, ang pagdasig, no, never ever nato nang tangtangon sa atong hunahuna, no, nga we have churches under our care nga bisan man og wala ta physically magsimba sa Ginoo, piniagi ni ana nga simbahan, but we have to remember nga that is part of our mission. Okay? That's why we have our mission funds to help our mission churches. Okay? Kay pinaagi sa atong pag-participate niya nga mission funds, okay? We are helping our missions, okay? But at the same time, dili pud pasabot pod nga you help the mission by giving financially. Dili na bot pasabot nga pwede na nimo kalimtan ang maong misyon, no? That's why kung mahimo gani ang atong presensya, ang atong pag-encourage, paghinumdom, okay, sa atong mga mission churches is highly appreciated, especially sa atong mga vicar nga gibutang dina
Okay? Tungod kay kinahanglan mahinumdum pod ang atong mission churches nga they have a mother church that remembers them, that cares for them, nga nagtagad sa ila. And part na sa atong harbisonon. Okay? That's part of the labor that we have to do. Lakip na sa trabaho nga atong angay natong himuon. Mo na mga igsoon, we are the extension of God's hands and feet. No? Kita ang sumpay sa mga kamot sa Ginoo og tiil, sumpay sa iyang tiil niini nga kalibutan. Okay? Di naman manaog ang Ginoo aron siya pay moadto kihabagat, anak siya magbisa didto, magpaluap, mag sa tawag ana, mag Bible, ana, magpa-drawing sa mga bata, no, or even din sa cathedral. Dili naman kita ato ng buluhaton. No? We are God's extension. Now, if you look at the altar, one of the things nga lately lang gina ko na-realize kung mutanaw ka sa atong altar, I am always amazed kaning crucifix nato, no, the risen Christ. Ya, kung tanaw nimo diha sa iyang tuo nga kamot, okay? Makita nimo nga sa likod na niya na ay shadow, na ay anino ba, nga murag nitaas ang iyang kamot. And then magwonder ka ba nga, I mean, ma-explain man na scientifically, there is no such thing nga murag katingalahan ana or amazing, you know. Pero kung tanaw nimo ang iyang kamot sa icon mismo mubo. Pero pag abot sa iyang anino ba murag ni paubos o ni taas ba? Okay? Unya, I've been looking at that sukad pa last week, and then I realized one thing og nahinumduman ko sa usa ka butang nga ang mga kamot sa Ginoo dili gid mubo para dili ta niya maabot. Okay? I was reminded nga wala gid imposible sa Ginoo, nga walay lisod para sa Ginoo. And I've been looking at that, no? And I've been contemplating, Lord, ingana gid ka amazing gyud. Ingana ka maayo. And I also remember the story sa katong crucified Christ nga nanaog, nga nagbitay ba? Nga very famous in Spain nga crucifix. Tungod to sa usa ka story sa usa ka pari nga naghesitate siya nga maghatag og absolution sa nangumpisal sa iya. Tungod kay nangumpisal, sige magbalik-balik sa iyang mga sala. Bisag unsaon niya og adto sa kumpisalan, tambagan na niya, ipapinitin siya, uban pa. Di man mo tuman sa pinitin siya. So sige, balik-balik sa sala ang maong nangumpisal. O ang pare, napuraan na siya, sa muka na siya, bakit balik kumpisalan, o niya, maurang sala, gipang kumpisal. Mutalingon ang pare nga, di nako pasaylo nimo. Until nga, paggawas niya sa confessional box, nakita niya nga ang crucified Christ nga nakaana ang kamot. Pagkakita niya sa crucified Christ, wala nag-ana ang kamot. Ang isa kamot, nagbitay na ba? Nagbitay. Nag-ana. So, nakahilak ang pare because na-remember niya nga ang kaluoy sa Ginoo walay sukod. Na who is He to withhold that mercy and forgiveness? And until karon, this is a true story, until karon, wala na gid nibalik ang kuan, wala na balik ang crucified Christ nga nag-ana. Nag-ana ra gid siya. Ang katingalahan lang nila kay ang lansang nga gamit paglansang dito sa iyang kamot dito sa kahoy para mag-ana. Ang lansang toros dito sa kuan nabilin. Ang kamot nag-ana ang kamot. Okay? Tingala sila nga kay kung naibot ko no to dapat na nauban ko no ang kuan lansang. Labi na bilin man ang lansang murag ganig wala na tandog, murag ni invisible ba murag nilahos ang kamot ni ana. Okay? So man gitawag nila the forgiving crucifix. Mao na mga igsoon, we are co-workers of God and we need all hands. Ikinahanglan ang tabang sa tanan aron nga ma-harvest nato ang angay natong harbison. Amen ba? Please stand.